Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan si Ginoong Michael Saylor ay naglabas po siya ng isang pahayag kung saan ay isa po itong critical warning. Yan, tungkol sa para po sa mga BTC holders. Kaya yan, isa itong napakahalagang babala na kailangan daw pong malaman ng lahat ng mga Bitcoin investors. At sa tingin ko ay hindi lamang po hindi lamang po para sa mga Bitcoin investors, kundi para po sa lahat ng mga crypto investors. Sa mga hindi po nakakilala kay Ginoong Michael Saylor, ay siya po ang chairman ng MicroStrategy. Isa pong sikat na financial institution na nag-i-invest po ng Bitcoin. Maging itong si Michael Saylor mismo ay Bitcoin maximalist po ito. Yan, bili lamang po sila ng bili ng Bitcoin. Kasi ayon po sa kanilang paniniwala ay undervalued po itong si Bitcoin. Maski umabot daw po ito sa presyong $100,000 hanggang 1 million ay ayon po sa kanila ay undervalued daw pa rin po itong si Bitcoin, kaya patuloy po silang bumibili ng Bitcoin. Pero hindi po ito yung laman ng balita na ito, kundi ito po ay tungkol sa babala dahil sa mga laganap na kumakalap na mga scam. Ayan, yung pag-i-scam ng mga bad actors o yung mga taong masasamang tao na walang ibang alam gawin kundi ang manloko sa kanilang kapwa. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, si Ginoong Michael Saylor. Michael Saylor has issued a crucial warning to Bitcoin community. Michael Saylor, MicroStrategy chairman, a leading business intelligence company and one of the largest Bitcoin holders, has issued a crucial warning to the Bitcoin community. He revealed that his security team has been taking down deep fake videos generated by artificial intelligence that featured him promoting Bitcoin scams. Yan po yung aking sinabi kanina na si Ginoong Michael Saylor ay siya po ang chairman ng MicroStrategy. At ngayon ay naglabas po siya ng isang napakalagang babala para sa lahat ng para po sa buong community ng Bitcoin. Sapagkat ayon po sa kanya ay siya at ang kanyang security team ay ginagawa po nila lahat ng kanilang makakaya para i-take down yung mga kumakalap na mga deep fake na videos na gawa po sa mga artificial intelligence na kung saan ay siya po yung featured na nanghihikayat at nagpro-promote ng mga peking Bitcoin scams. Kaya ganyan po yung kakayahan ng artificial intelligence po natin ngayon. Yan, meron po tayong tinatawag na deepfake technology kung saan ay meron pong kakayahan ang artificial intelligence na gamitin ang mukha ng isang tao. Ayan, at maging yung boses na rin ay gagamitin ng artificial intelligence para ayan maglabas ito ng peke na videos katulad po ng ginawa nila rito kay Ginoong Michael Saylor. At maliban po kay Ginoong Michael Saylor ay marami rin pong ibang mga kilalang tao na ginamitan po nila ng deepfake technology. Yan, ginamitan po ng mga scammers ng deepfake technology para makapanloko. Nandyan po si Ginoong Elon Musk, yan, ang Ripple CEO na si Brad Garlinghouse at saka marami pang iba. Saylor revealed that his team pulls down roughly 80 fake AI generated YouTube videos every day, but scammers continue to create more. Kaya yan, ang tindi po yan. Ayon po sa team ni Ginoong Michael Saylor ay nagagawa na po nilang makapag-take down ng 80 na fake video. Yan, dito sa YouTube. Araw-araw po yan, everyday po yan. Pero
Ayan, hindi po sumusuko yung mga scammers. Patuloy rin daw po silang gumagawa pa ng mas marami pang mga videos na ito. Ayan, kasi yan po talagang trabaho nila ang makapag-scam ng tao. Kaya talagang hindi sila susuko. Kung pag take down lang yung ginagawa nila, ay sa tingin ko ay hindi po yan yung tamang solusyon. Kailangan po talagang makapag-isip sila ng tamang paraan para tuluyan ng mapahinto yung mga scammers sa paggamit ng mga peking AI generated YouTube videos. Ayan, ito po yung actual na tweet ni Ginoong Michael Saylor. Sabi niya rito, warning, there is no risk-free way to double your Bitcoin, and MicroStrategy doesn't give away BTC to those who can scan a barcode. My team takes down about 80 fake AI generated YouTube videos every day, but the scammers keep launching more. Don't trust, verify. Kaya yan yung kanyang actual na sinabi rito. Yan, wala raw pong risk-free para doblehin ang inyong mga Bitcoin. At ang MicroStrategy ay hindi po sila namimigay ng libreng Bitcoin sa mga nag-i-scan ng kanila ng barcode. Kaya ayan po yung kanyang sinabi. Kung pag too good to be true yung offer, ay iwasan na po natin yan. Ito po yung actual na screenshot na kinuha po ni Ginoong Michael Saylor, at yan po ginamitan po ng artificial intelligence yan. At ito po yung scan. Ayan, i-scan daw yan. Ayan, ito po yung kagagawan po ito ng scammer. Kaya pag makikita natin ay talagang si Ginoong Michael Saylor talaga ito. Pero gawa po ito ng AI. The MicroStrategy chairman took to X, or formerly Twitter, to express his worry and warn the crypto community about fake podcasts, urging users to scan a barcode and send Bitcoin to receive double the amount back. These are typical Bitcoin scam tactics that aim to deceive and steal from unsuspecting victims. Kaya ayan, ganyan po yung estilo ng mga scammers. Hindi pa rin po nagbabago. Yung isesend mo raw sa kanila yung Bitcoin mo, tapos dodoblehin daw ito. Kaya ayan, iwasan po natin yung mga ganyan na mga offer. Automatic na scam po yan. Ayon nga kay Ginoong Michael Saylor ay walang risk-free na paraan para doblehin yung iyong mga Bitcoin. Kung meron ay scam po yan. In this light, Saylor warns BTC holders that there is no risk-free way to double their Bitcoin, and MicroStrategy does not give away Bitcoin to those who can scan a barcode. He also urges them to always verify, not blindly trust. Kaya yan yung pinaka-best advice dito na Ginoong Michael Saylor. Sabi niya ay kung meron po kayong nakitang ganitong offer, ay ang pinakamagandang gawin ay i-verify muna ninyo. At huwag po kayong magpapabulag na maniniwala sa mga ito. Saylor is not the only renowned crypto personality to be targeted by AI scammers. In November 2023, deepfake videos of Ripple CEO Brad Garlinghouse promoting fake XRP giveaways emerged on social media. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina, na hindi lamang po si Ginoong Michael Saylor ang ginagamit ng mga scammers. Isa na rin po rito si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple. Basta yung mga kilalang tao na may kaugnayan dito sa crypto. Kaya hindi lamang po. Pero yung dito naman, kung kay Ginoong Michael Saylor ay kay Bitcoin. Ayan, na ginagamit ng mga scammers para makapang-scam ng Bitcoin. Dito naman kay Ginoong Brad Garlinghouse ay dito naman kay XRP. Kasi siya po ang Ripple CEO. Artificial intelligence is a sophisticated and quickly expanding technology that can generate realistic and convincing digital content such as photos, videos, audio, and text. While artificial intelligence has many positive and beneficial applications, it can also be used for malicious purposes. Kaya yan, totoo po yan.
Sa ngayon ay napaka-advanced na po ng ating technology. Meron na po tayong artificial intelligence. At masasabi kong meron po talagang marami po talagang maidudulot nito na mga benefits. Ngunit ang problema rito ay pwede po itong gamitin sa masamang paraan. Kaya yan na rin po yung kanyang magiging negative na effect. The crypto community should be aware of the possible risk posed by AI and take action to safeguard their holdings. Some of the best practices to avoid AI scams include verifying the source and authenticity of any information or offer related to the crypto before taking any action. They should also never send crypto to unknown or untrusted addresses or platforms, especially if they promise unrealistic returns or rewards. Kaya yan na rin yung sinabi ko kanina na kapag yung offer ay it's too good to be true ay iwasan natin yan kasi mataas ang posibilidad na yan ay isang scam. At kung parang medyo nakukumbinsi pa rin tayo ay mas makakabuti kung i-research po muna natin yung kanyang talagang source. Yan, kunwari nito, sabihin natin ay mayroon po tayong nakita na video ni Ginoong Michael Saylor. Tapos sinasabi niya na sendan natin siya ng Bitcoin at dodoblehin niya ito. Ngayon ay wag po tayong magpadalos-dalos. Yan, ang gagawin po natin ay i-verify po natin kung totoo ito. Punta po tayo sa kanilang Twitter or X account, mga social media. Tapos tanungin po natin kung totoo yan. Yan, i-double check po natin. At sa kadalasan ay meron naman pong sasagot kaagad at masasabi nilang ito ay scam. Kaya yan po yung dapat nating ginagawa. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.